Yeah, hi, good morning. Good morning, guys. Welcome. Ano araw ba yan? It's Monday. Ayan. I hope everybody's well po. And for today po, magluluto po tayo ng ham. Yung glazed ham. Actually, nung ano to nung we have this one nung last Pasko. Hindi ko po siya naluto. So now lulutuin ko siya para naman And then, kasi marami siya, 1 kilo. Itatabi ko yung iba para ilalagay ko lang sa freezer para pag gustong kumain, iinit lang. And some of this, ibigay ko sa anak ko. Okay, this is my ham. Ayan. Hiniwa-hiwa ko na po siya. Ayan. Tapos, bago ko siya lagyan ng apoy, lagyan ko siya ng konti lang, mantika. Okay. Konting mantika lang po. Ayan. Ganan ko siya. Tama ba? Ayan. Okay. Buksan ko na po yung apoy niya. Lalagyan ko yung aking halo. Shells eh. Actually, madali lang po to. Madali lang ang ham na to. Kasi smoke ham na to eh. Gusto ko lang lagyan ng konting flavor. Pakukuluan ko lang to actually. At patutuyuin uli. Now, lalagyan ko po ng butter. Butter natin, lagay natin sa gilid para maluto ang butter. Ayan, lagyan ko sa ilalim para maluto yung butter niya. Ang hirap ng hiwain kanina kasi matigas. Dati, yung nabibili kami yung bilog siya, pero ano na po yung bang slice na siya. Kanina pinahirapan akong mag-chop. Ayan, kumusta po kayo? Pagka po gusto nyong magluto ng ganito, madali lang po siya. Yun lang, ham. Kasi actually, ang ham, luto na yan eh. Kung gusto nyo lang siyang lagyan ng add nyo siya ng flavor. Anuin nyo lang po sa butter. And then, nilalagyan ko siya ng ganito. Ayan. Ang tawag dito, slice pineapple. Ayan. Ano ko lang yung na malagyan lahat ng butter, yung kahit madurog-durog po yan, okay lang po siya. Masarap siya pagka lahat ng ham lalagyan ng butter. Kaya okay lang po yun. Ayan, malagyan ng butter lahat. Okay lang po malagyan ng butter lahat. Ayan, nalagyan na siya. And then, lalagyan na natin muna yung juice. Okay. Yung juice ng pineapple. Para mas masarap. Manamis-namis ng konti.
So, this is pineapple ham. Kasi yung ham ko, smoked ham siya eh. Hindi naman siya pineapple ham. Mas masarap pag pineapple. Nag-a-add pa ng pineapple. Nag-a-add po siya ng flavor sa ham natin. Yan, pakuluin lang po natin siya. Anyway, story time. Dati po hindi ako marunong magluto. Noong araw, ang alam ko lang mag-work. Trabaho lang, pag uwi mo ng bahay, may kakainin ka na. Kasi may nanay ka nagluluto. Yun, basta work lang ako, tapos meron ka ng kakainin. Tapos, until nung nag-abroad po ako, syempre doon, wala kang alam. Ka marunong magluto. Di ba? So, parang hinahanap mo nanay mo. Asa abroad ka, pero yung hindi ka makakakain kung hindi ka magluluto unless yung pinuntahan nyo may free food, may free meal. Pero kung kailangan nyo magluto, wala kang choice. Kaya po dati, yung ginagawa ko, kasi nagpapapayat ako. Dahil hindi ako marunong magluto. Ang binibili ko lang po tinapay. Noodles, egg, binoboil yung egg, scrambled egg, sunny side up egg, yan, master ko yan. Kasi, hotdog, sausage, o kaya yung mga dilata na sausage, yun. Yun lang. Tapos mga noodles, nalalagyan mo lang ng hot water. Ganun lang lagi. I-justify ko na lang na, kailangan ko mag-diet kasi kailangan sa work. Yun. So, nag-success naman ako doon sa pagda-diet before. Kaya lang, nung umuwi na ako ng Pinas at nag-decide na ako mag-stay, siyempre kasama mo na yung anak mo. Wala kang alam. Lutuin. So, tanong-tanong kay mother, paano lutuin yung ganito, yung ganyan, yung ganito. Kaya ako mahilig ako sa sabaw. Yung unang adobo ko, tinawanan ng mga anak ko. Kasi, ginawa ko sinigang. Hindi sinigang, parang nilaga. Kasi ang daming sabaw. As in, ang daming sabaw. Ngayon sabi nila, ano ba yan mama? Kanya adobo o ano? Wala daw lasa. Anyways, bago yun. Lagay ko na to para pagka pinatuyo. Wait. Lalagay ko na yung pineapple ko para maluto na rin siya habang kumukulo, habang ano natin. Ayan. Habang tuyo natin ang ating ham. Ayan. Patutuyuin lang po natin yan. Ayan na nga po. Upo muna ako habang pinatutuyo ko siya. Kita nyo ba ako? Ayan. Ayun na nga, dahil di marunong magluto, mag-aral magluto. Ganun lang po yun. Tanong-tanong kay mother, paano lutuin yung mga bagay-bagay. Yan, hanggang sa everything naman po nadadaan sa practice, di ba? So, nagmamaster mo na. Kahit pa paano, ngayon, medyo natututo na tayo magluto. Pagka may mga occasion, Christmas, New Year. Kasi talaga sa totoo lang, hindi naman po ako talaga mahilig. As in 100% mahilig magluto. Wala lang akong choice. Kailangan ko magluto. Ganon. Kaya, siyempre, magluluto ka na rin lang. Ayusin mo na, di ba?
Ayun, hanggang sa natuto na akong magluto ng mga kung ano-ano. Ah, Ayan yung mga spaghetti, carbonara. Natutunan ko yung chicken Gordon Bleu. Actually, yung chicken Gordon Bleu na yan, natikman ko siya sa isang restaurant. As tinanong ko yung chef, anong nilagay niya doon sa chicken Gordon Bleu, paano ginagawa. Yun namang chef na yon, wala pa kasi pong YouTube noon. So, wala kang mapagtatanungan kung hindi parents mo, o kaya yung cookbook, ganyan. Yun yung source mo para makapagluto ng iba, kakaiba. So, nung time na yon, tinanong ko yung chef, tinanong ko paano ginagawa yung chicken Gordon Bleu. Ayun nga po. Tinuro naman niya, napaka-generous naman nung chef, hindi siya, kasi di ba yung iba, hindi nila ituturo yon. So, yung tinuro niya po sa akin. So, every, may occasion sa bahay, Pasko, Christmas, New Year, yun ang pinipresent ko sa family ko. Natutunan ko siya na perfect ko na rin siya kahit papano, kung paano lutuin. And now, dumating po si YouTube na lahat ng mga putahe, makikita mo na kung paano lutuin. Maraming marunong magluto sa Pilipinas. Lalo na sa mga Kapampangan, magagaling magluto yung mga Kapampangan. So, marami na nagbablog about food, yan. Big help po. Kaya nga, totoo yung sinasabing YouTube Academy. Totoo po yan. Lahat ng bagay pwede mo na matutunan sa YouTube. Yun nga lang, hindi po lahat perfect. I mean, yung meron kasing minsan nami-miss pa rin. So, ikaw na mag-i-improvise sa sarili mo. Ikaw magsa-search, ikaw mag-ano, para mapasarap mo lalo yung luto mo. Anyways, yun lang po. Ang daldal ko, no? Napunta lang po sa food. Ayan po, ayan na siya. Marami pa siyang kailangan talaga ma-drain. Wait lang, lutuin ko yung pineapple ng konti, tsaka ako lagay ko sa ilalim ng konti para yung flavor niya kumatas pa. Tapos mamaya ko na siya lalagay sa taas. Ayan. Kailangan matuyo siya. Nowadays po, important, halos lahat ng kahit na mga kabataan, natututo na rin po magluto because of the YouTube. So, big help talaga ang YouTube. So, gaya niyan, minsan yung anak ko, nung lumipat sila, minsan hindi niya, tatanungin ko siya, ano ang ulam niyo ngayon? Sasabihin niya, nagluto akong kaldereta, ma. Ba? Kasi, di naman siya nagluluto ng ganyan nung nandito. Anong ginawa mo? Nag-YouTube ako, ganyan. Sinusundan ko yung sinasabi sa YouTube. So, big help talaga ang YouTube, di ba? Sa mga learnings, yung yung mga cooking, ganyan. Marami, kahit na sa mga travel. Ang dami mong matututunan sa mga travel vlogger din, which is informative. So, maganda talaga pagka nag-ano ka, very informative. Anyways, ayan, sobrang kulo na niya. More pa, kailangan kasing umano siya eh. Nagsabaw siya. Actually, hindi naman ganito kadami ang sabaw niya, di ba? Ito lang ang ginamit ko. Pero nagsabaw siya. Oh. So, kailangan ko siyang patuyuin. Patuyuin ko muna siya.
Kailangan talaga niya matuyo para yung maging parang saucy lang ang dating niya. Yan, maging saucy lang talaga. Walang sabaw. Sabi ko nga sa inyo. Dapat, pagka mga ganitong luto, adobo or what, or itong mga ganito, pinatutuyo lang yan. Hindi siya pinasasabaw. Ayan, habang hinihintay natin yan, diba? And then later, ipapack ko yan, yung iba. And then, palalamigin ko muna. And then, lalagay ko sa freezer. Okay. Actually, wala po akong masyadong gagawin today. Kaya ako nag-video. Mamaya pa yung turo ko. May turo ako ng 6 o'clock sa studio. So, mahaba-haba pa yung oras ko. So, baka ang gagawin ko niyan after ko magluto, yun nga, ayusin ko yung niluto ko, tapos, kakain. Then after a while, kasi may nilaban ako yesterday na natuyo na, titiklopin ko lang. Yun lang po, routine, everyday. Hindi naman ganun ka-busy na tutuusin. Kasi nga po, kami na lang dito. 3 na lang kami. Ako, ang aking hubby, tapos ang aking pamangkin. Yun, 3 na lang kami. Dati, ilan kami rito? Madami, pati yung mga friend pa ng mga anak ko. Kasama namin dito, pati yung mga nag-uumpisa pa lang silang mag-work. Pati yung, dahil malalayo ang mga bahay nila, minsan dito sila nag-stay sa amin. So, but now, may mga okay naman na silang lahat. Halos may mga work na. So, yun, ganun talaga. Naiiwan tayo. Kaya nga sa mga parents, alam nyo, okay lang naman din na talagang anuhin natin yung mga anak natin, yung alagaan, take care, lahat ng pagmamahal gawin natin, turuan natin. Pero, kailangan maging open tayo na darating yung time na magsasarili sila. Kasi, pagka dumating yung time na yon, sa una, iiyak ka. Ako, pag humihiwalay na yung mga anak ko, yung lalaki nung una, hindi man niya alam. Umiyak din ako eh. Tapos, nung yung bunso ko, 2 lang naman ang anak ko. So, mapapaiyak ka din na bakit, alam mo yon, yung ngayon marunong na silang magtrabaho, iiwan ka na. Pero, yung, pag inopen up mo yung mind mo na, kailangan nila yun eh. 'Di ba? Yung kailangan nilang din mag-grow, kailangan nilang ma-experience yung true, yung buhay nang wala tayo, kasi hindi naman habang panahon nga kasama natin sila, 'di ba? So parang training na sa atin na darating yung time na talagang training na rin sa kanila. Na, syempre, nauna tayong tao, mauuna tayo. Mga ganon. Yung bang, pero, yun nga, kagaya ng sinabi ko kahapon, iba na talaga mga bata ngayon. Mas gusto nila yung independent sila. So, kailangan tanggapin natin yun. Kaya tayong mga parents, as much as possible din, huwag tayong huminto sa diskarte natin sa buhay. Yung kaya mo pa rin mag-provide sa sarili mo, kaya mo pa rin buhayin ng sarili mo kahit walang support. Kung may support, thank you. Big help sa parents yun, mga anak. Alam niyo ba yun? Kasi minsan pag yung tumatanda ka na, nakakapagod na rin mag-work. Although,
Kasi isipin mo, bata pa lang kami, nag-work na kami. No? Tapos ngayong matanda na kami, kailangan pa rin namin i-ano yung sarili namin, lalo na kung hindi naman kami nakapag-ipon kagaya ng iba. Ngayon nga lang tayo na educate about saving, about, alam mo yon, investing. Eh, nung araw, wala naman ganyan. Ako, pagkatapos ko mag-work, pag nag-work ako, sweldo ko, bibigay ko sa nanay ko, may pamasahe lang ako, okay na ako. Alam mo yon, yung nung araw, hindi mo iisipin yung future. No? Walang nagtuturo. Unless, yung iba, natututunan nila yan sa book. Ganon. Or kung meron silang kamag-anak or family na marunong. Pero kung galing ka sa family na wala din alam about budgeting and everything, mahirap. Ako po, natuto na lang ako nung tumatanda na ako sa mga taong nakakausap ko, sa mga taong nakakausap ko along sa mga journey ko. Alam nyo, sila lang ang nagtuturo sa akin na, oh, tumatanda ka na, hindi ka naman lang nagsasave para sa sarili mo. Paano pag tumanda ka na, wala ka nang aasahan. Hindi naman po kasi lahat ng makakatulong sila sa'yo pagka tumanda. Kasi tumanda na rin sila. So, paano pa yon? Paano ka pa nila tutulungan? So, kaya good thing din ngayon na yung mga bata, hanggat bata sila, matuto silang mag-save. Matuto silang mag-invest sa sarili nila. Kasi, pag tumanda, ang hirap po pag walang savings. Lalo na po kami, hindi naman po kami dito sa Pilipinas, di ba? Pag nagtrabaho, may SSS sila. May binuhulugan silang kung ano-ano. May pension. Pero di ba yung pension nila, kulang pa sa panggamot nila. Alam niyo yun? So, kami, kung hindi nyo po natatanong, dati po kasi akong banda. Dati akong singer sa band. Nung panahon na payat pa tayo nun. Sa banda, I'm sure makaka-relate ang mga kasamahan ko. Hindi kami nagbabayad ng SSS. Unless magbo-voluntary ka. SSS, pag-ibig, wala kaming ganyan. So, ang meron kami, OWA. Pag nag-abroad kami, pero yung OWA na yon, di ba pagka nasa abroad ka lang, paano pag wala ka na sa abroad? Hindi mo na maaano yung benefits. Wala nang benefits sa'yo yun. So, sad thing, later part na natutunan ng mga tao, ng mga kagaya ko, yung sinasabi nilang save, invest. Kasi mostly, karamihan po ng mga, ang reality po, karamihan ng mga banda, ano yan mga easy-go-lucky, kumbaga sa ano yung bang basta tutugtog, may pera. Hindi namin iniisip yung, bukas meron kami, bukas may ganito pa kami. Hindi namin iniisip yun. Basta ang isip namin, pag tumugtog kami, may pera kami. Di ba? So, hindi namin iniisip yung, okay lang yan, gumastos tayo ng gumastos. Kasi hindi namin naiisip mag-invest ng bahay. Maisip man namin, parang, suntok sa buwan kasi ang mahal ng bahay. Nung panahon namin, wala pa naman rent to own na ganyan, di ba? Bili ka ng bahay, milyon na. Hindi na ka na magkikita ng milyon sa pagbabanda. Sa totoo lang. Pagka ikaw nagbanda or nagsinger with a band, hindi ka kikita ng milyon.
sa pag-abroad mo. Kasi nagsusupport ka sa family mo dito sa Pilipinas. And then, pag nag-support ka ng family mo dito sa Pilipinas, ang ending mo, ang pag-uwi mo, ang dala mo lang yung last paycheck mo. Kasi nga, yung tao, yung mga dito, hindi rin nila alam na kailangan mo na palang huminto. Alam mo yon, wala sa vocabulary nila na matatapos din pala. So, ang tendency po sa karamihan sa mga kasamahan ko, dami ko na kasamang band. Pag hindi marunong yung humahawak dito sa Pilipinas, ang ending namin, ganyan. Parang nag-i-age ka na, tumatanda ka na, pero tumutugtog ka pa rin. Minsan, ngayon, meron ako mga kaibigan o mga kakilala, kasama ko before. Hanggang ngayon po, tumutugtog pa sila. Tapos, ang baliktad, ang worst thing po, mentras na tumaas ang budget ng mga banda, pababa. Kawawa. Kawawa kasi isipin nyo yung 500 pesos budget na yun nung time ng 90s. Diba? Nung 90s nga, mga 96, 98, nagbabudget na kami every night ng 800 to 1,000. Yung grupo ko before, ha? Pero, kaya ngayon, pag nalalaman ko, 500, nung 96, ganyan, nagbabudget na ako ng ganyang halaga. 800 to ano. Alam niyo yun? Kaya nakakasad po. Meron akong mga nakikitang band. 70 years old, tumutugtog pa. Kasi nga po, yun lang po ang alam din nilang gawin. Tumugtog. And sad, ang sad po doon, hindi nasusuklian ng tama yung talent nila. Kasi, nababarat silang masyado. Yung talent na gift sa kanila ni Lord. Alam mo yon, hindi lahat po may talent sa music. Mahirap po ang music, mahirap ang banda. Kaya lang, nakakasad kasi, yun nga, na kawawa yung mga bandang hindi nakakapag-save, tapos walang alternative work. Hindi sila yung tipong may option sa buhay. Ako, good thing po, noong time na medyo nagkaka-age na ako, tapos medyo nag-ano-ano yung nung nag-decide na ako na umalis na sa full band kasi nakakapagod po. Nakakapagod na hindi ka nakakaipon. Alam niyo yon, yung good thing na lang na merong nag ano sa akin na magturo ng voice lesson, which meron naman akong knowledge sa kung paano, pero nag-observe pa rin ako. And then at the same time, kahit nagtuturo na ako, nagre-research pa rin ako how. Kasi ang dinidil ko ngayon is mga bata. So kailangan very patient ka sa mga batang tinuturuan mo. Yun, natutunan ko yung pagtuturo, which thank God, kahit papano, yung nasishare mo yung talent mo. Kaya, yun nga, gaya na sinasabi ko sa inyo, karamihan sa mga kagaya namin, hindi agad nakakasave, hindi nakakaano. Kasi nga noong araw, walang knowledge about saving, about investing. Iilan lang. Yung akala mo nung araw, mentality ng mga tao, paano ka mag-i-invest? Magkano lang sweldo mo?
makakapag-invest ka na. Paano ka mag-iipon? Magkano lang sweldo mo? Yung mga ganon, hindi pala. Kahit pala konti-konti lang, barya-barya lang, nakakatulong. Pag may savings ka, pag meron kang na barya-barya, magiging, dadami din yon. Ang sarap pag halimbawa nakakaano ka na, yung hindi mo na kailangan humiram pa sa ibang tao kasi may tabi ka. Alam nyo yon, yung biglang nawalan ka ng gas, nawalan ka ng bigas, may dudukutin ka kasi nga may tabi ka. I mean, kahit pa konti-konti, you know, big help po yon. Kaya sa mga nag-uumpisang banda pa lang ngayon na mga batas o hindi lang banda, pati sa mga nagtatrabaho at the age of 20 to 30 to 40, explore, enjoy, but save and invest. And huwag kayong mahiyang mag-side hustle para sa ganon, yung maging successful kayo sa buhay. Hindi mahirap. Simple lang naman ang buhay natin, di ba? Ano ba ang kailangan? Basic needs lang. Housing, shelter, clothing. Yan ang basic needs natin. Pero sometimes kasi sa hirap ng buhay, sometimes clothing nga, hindi mo na masyadong magawa. Housing, umuupa ka lang. Tapos yung food, budget lang. So, kung magiging masipag kayo ngayon at aayusin nyo yung mamahalin nyo yung trabaho nyo, at the same time, hindi kayo waldas, mag-save kayo for the rainy days, at the same time, meron kayong extra para sa sarili nyo at para din sa ibang tao kung meron kayo matutulungan. Pamilya nyo, masarap pong tumulong kasi hindi ko pinagsisisihan yung tumulong ako. Masarap po yung pakiramdam ng nakakatulong ka. Yun nga lang po kasi siguro hindi naman kasi sobra-sobra yung kinita ko para maano ko rin yung sarili ko makapag-save ka para sa sarili mo. So now na humaba yung kwento, no? Kasi po yun nga, yung ang dami kong nadaanan ng mga sa buhay na talagang yun ang learnings ko, parang life lesson kumbaga. So now na medyo may edad na ako, pero at least na-share ko sa mga kabataan, sa mga anak ko, sa mga pamangkin ko. Sabi ko sa kanila, wag na nilang gayahin yung mga mistakes ng mga matatanda na hindi nagse-save ng bata. Yan, alam niyo yon. Wag na nilang gayahin yung mistakes ng matatanda na sobrang bahala na bukas. Ngayon, matuto silang alagaan sarili nila, enjoy nila yung trabaho nila, enjoy nila yung buhay nila, pero mag-save sila para sa future nila pag tumanda sila. Now, kung meron naman silang sobra-sobra, hindi naman siguro masama na dahil yung mga magulang nyo tumanda na rin, mas matanda pa sa inyo, sino naman ang titingin sa kanila, huwag nilang kalimutan yung mga parents nila. Look back. Kasi yung mga parents naman, nung bata ka, hindi mo naman alam, yan ang kumakayod para sa iyo, di ba? So, huwag niyo rin kakalimutan. Kasi actually hindi naman siya obligasyon eh. Ang pagtulong sa parents or pagbalik mo sa parents mo, hindi yan obligasyon. Wala kayong obligasyon doon. Pagmamahal. Pagmahal nyo yung magulang nyo, gagawin nyo yun. Kasi mahal nyo eh. Tandaan nyo, once na nagmahal kayo, unconditional yan eh. Kailangan unconditional. Kahit ano pa yung
parents nyo. Kahit ano pa yung kalagayan nila, may sakit, mahina na, unconditional. 'Di ba? Boyfriend mo nga hindi mo naman alam kung anong ugali. O hindi mo alam na nananakit, hindi mo alam na irresponsible din, pero minahal mo. 'Di ba? Yun yung love. Unconditional. Yun lang po for today. Ayan, ang haba ng story ko kung saan napunta, 'di ba? Anyways, ito na po yung niluto ko. Ayan. Medyo light pa yung color, pero okay lang po yan. Ayoko naman kasi nang masunog siya. Ayan. Pinyaham. Ayan. Yun lang po for today. Pasensya na po kayo. Do bear with me kasi second day ko pa lang pong nagpa-vlog. Hindi pa po ko pa po alam yung pasikot-sikot and ang dami kong sinasabi. Pasensyahan niyo na po ako. Bye! Good vibes lang po. No bashing. Bye!